So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago what's up na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin mga kahombre ko ang isa sa pinakamalupit ho na entrepreneur mga kahombre ko na bata pa mga kahombre ko ha. Around 20s lang ho ang tao na ito. And yet, isa din ho siya sa pinakamalupit na storya sa Pilipinas na binenta na di umano mga kahombre ko, siya daw ay from rags to riches na tao mga kahombre ko na bata. Tindi nito mga kahombre ko, kumbaga dapat maging ehemplo ng mga batang Pilipino ang tao na ito mga kahombre ko. Ngunit atin hong malalaman at makikita tunay kung talaga nga bang matalino, mayaman at talagang kapanapanabik ang susunod na kabanata ng karera ni Josh Mojica. And this is the rise and fall of Josh Mojica. At kasama na natin siya sa ating Wall of Fame. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Napakadali lang yan mga kahombre ko. Ito ang main Facebook ko. Ito naman ang bago kong Facebook page na Boss MG. At syempre kapag gusto mo ng t-shirt ko, which itong mga shirts na ito ay lalabas this coming November, paunahan na lang, message ka lang sa The Biggest Merch. Nakilala si Josh Mojica dahil sa naging post ni Senator Ping Lacson kung saan umorder ito ng kangkong chips sa kanya. Aba, matibay mga kahombre ko, ganyan no. Nagsimula ang karera ni Josh. My office ordered delicious kangkong chips as part of our Christmas gift basket giveaways. From the 17-year-old, back in the day, 17 pa lang siya nito mga kahombre ko, entrepreneur from Cavite who started this business to help his parents after his lolo passed away last June. I don't know him, but I'm also proud of him. Hats off. So wow mga kahombre ko, makikita natin na napansin siya ng isang senador mga kahombre ko ha. So wow, ang tindi, ibig sabihin talagang makikita mo na may something talaga na special sa batang ito. To the point mga kahombre ko na talagang kahit ako napabilib din ng tao na ito kasi mga kahombre ko, I was a believer sa batang ito noong panahon na yon mga kahombre ko, no? Crazy to mga kahombre ko. Crazy tong tao na to. At nagkaroon na rin siya ng 6 more flavors ng kangkong chips, both local and international. So isipin niyo yun mga kahombre ko, yung simpleng batang taga Cavite na may video nga siya na ano lang siya, so siya mismo yung gumagawa. Grabe, isipin niyo, international na ngayon. So dito mga kahombre ko, nagsimula na ho ang kaliwat kanang pagpunta ni Baby Josh mga kahombre ko sa iba't iba hong mga platform sa YouTube, sa TVs. Titindi ho ng mga naging interviewhan niya mga kahombre ko tulad niyan kay OG Diaz. Bakit gusto niyang nahihirapan siya sa buhay? Kangkong chips. Julius Babaw, makikita natin 18-year-old milyonaryo na dahil sa kangkong. Paano? Na Tony Talks pa ho siya mga kahombre ko, millionaire at 18. Kangkong King Josh Mojica. Aba, eto pa pinakamatindi sa lahat, the greatest ever to do it, Franklin Mihan. Ba't ka naman dito sa Tolongges na ito pupunta? Tolongges plus Tolongges equals super Tolongges ang kakalabasan mo. Okay na sana, bigla lumabas si Frank. Ano ba na? Anyway, sorry. Balik tayo sa karakter. In 3, 2, 1. Broke at 17, millionaire at 19. Selling kangkong. Ewan ko lang. Anyway, ayon sa kanya, hanggang sa dumating yung moment na yun, ang turning point kasi ng buhay ko, nagseryoso ako sa life nung nawala yung daddy ko, which is my lolo. So siya yung tumayong tatay ko, siya yung nagpalaki sa akin mula baby ako, then bigla siya nawala. Yun yung pinakamasakit. Yun yung pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. That moment, nung dadalhin siya sa ospital, siguro naiisip niya wala akong pera, wala akong ganito. Hindi kasi ako nakapagpa-check up, hindi kasi ako nakainom ng mga gamot. Siguro kaya niya sinabi sa akin na, Josh, mahirap ang buhay, kaya wag mong babaan ng pangarap. So yung moment na yun na yung naging turning point ko nung dinala siya ospital, nawala na siya.
Yun yung same day din na nagsisimula ako mag-crispy kangkong. Napakaganda ho ng kababalagan ng storya, mga kahombre ko, ni Josh Mojica, ha? Kasi talagang para siyang yung, alam niyo yun, yung mga dating palabas sa Hiraya Manowari, sa Once Upon a Time, alam niyo, meron kang mamamatay na somebody na malapit sa'yo, at parang bibigyan ka, kinikilabutan ako, parang bibigyan ka ng mahika, mga kahombre ko. Ikaw nang bahala. Kaya nga makagago pangalan niya kasi gago yan eh. Oo. Maniniwala ka ba dito? Pero sige na lang, ito na, kabilang na nga ito sa Rise and Fall. So man, bawal tayong mag-comment. Natutuwa lang ako. Anyway, crazy to mga kahombre ko. At ito daw ho ang huling bilin mga kahombre ko. Talagang pang Once Upon a Time to ha. O sige. Siguro kaya niya sinabi sa akin na, Josh, mahirap ang buhay, kaya wag mong babaan ang pangarap. So yung moment na yun na yung naging turning point ko nung dinala siya ospital, nawala na siya. Yun yung same day din na nagsisimula ako mag-crispy kangkong. Ang tindi mga kahombre ko. Talagang kahit lolo ko yung magsabi niyan, talagang mapupush ho ako na wag na lang gawin to. Hindi, joke lang. Mapupush talaga ako na gawin to mga kahombre ko. Sagad sa buto ho ito. So sabi ko, okay na to. Pero sabi ko, kailangan kong galingan sa pagsisimula nito. Una, nag-umupo ako sa computer, gumawa ako ng logo, gumawa ako ng sticker, inabot pa ako madaling araw, kakagawa, edit, ganyan. Yun nga lang, Josh. Sana nabayaran mo yung logo, ha? Kasi mamaya niyan, gumawa ka ng sariling sticker at logo, tas di mo naman binayaran yung logo. Medyo, alam mo yun. Come on, baby Josh. Come on, man. Di ba? Oh. Pero pugin ng ina mo, awit ka eh. Eto pa, mga kahombre ko, matindi. So, nagsisimula na hong magbenta, mga kahombre ko. Ang ating kaibigan na si Josh Mojica. Nagluluto ako, hindi ko alam kung paano ko ibebenta. Basta sure ako mabebenta ko to. 2 a.m. Yeah. Nagluluto ka na ng cookies, no? Version to na yan. Yeah. Okay. Tapos, nagluluto ka pero wala kang buyer. Nagluluto ka wala kang demand. Wala pa. Ba't ka nagluluto? Kailangan ko ng pera eh. Kailangan ko mabenta ako eh. Okay. Kailangan Okay. ko ng pera. So sabi ko, luluto ako. Paano ako magbebenta? Wala akong magbebenta. Ito, may produkto ako. Benta ko. Kinabukasan, ganun ulit. Luto. Hanggang sa nakilala siya sa community. Doon lang sa barangay lang namin. Siyempre, inalo ko siya sa friends, kamag-anak, mga kakilala, ninong, ninang, tita, tito, lahat. Inalo ko siya. Ba! Talaga ngang natutupad ang agimat ng kanyang lolo, mga kahombre ko. Solid ho talaga ito. Ang storya noon, si Miss Karenina, yung secretary niya, Okay. nag-PM sa page. George, pa-order ako ng 10 pieces. Sabi ko, saan po deliver? Manila. Sabi ko, wow, nakaabot na ng Manila yung produkto ko ah. Sabi ko, okay po. So, luto ako mag-isa lang. Tapos, Ikaw lang mag-isa nun. pinadala ko na. After ilang months, weeks, ganyan, bigla may nag-chat. Hi Josh, at si Miss Karenina ulit. Sabi ko, hello po. For-order ako, 100 sour cream, 100 barbecue, 100 cheese, 100 classics. Grabe, dami. Compute agad ako. Laki nito ah, sabi ko. Magkano? Around 20,000. Laki na nun, sobra. Ang laki nito ah, paano ko gagawin to lahat? O sige, nandiyan na nga pala yung mga kaibigan ko. Tara, gawin natin to. Kasi doon na, dire-diretso, luto. Hanggang sa napadala ko. Happy naman sila. Happy sila sobra. Tapos nag-tweet si Senator Ping. Nag-tweet. Yeah, Okay. sabi niya, my office ordered a delicious crispy kangkong chips from a 17-year-old entrepreneur from Cavite. His inspiration is his lolo who passed away last June. Sabi niya, I don't know him but I'm so proud of him. So, nag-viral yung tweet na yun kasi nga, parang that time, negosyante, tapos 17 years old. Nabigla din na may human interest siya sa buong social media na parang nagulat sila. So doon, tinawagan ako ng Philippine Star, nag-interview kami, nag-boom din yun, around 10 million views na siya ngayon. Tapos yun, tuloy-tuloy na. Okay, so dito mga kahombre ko, ang kauna-unahang taong naniwala sa kanya ay isang senador, mga kahombre ko. Wow! So dito pa lang ho, talagang mapapabilib ka na sa napakatinding pag-angat sa buhay
ni Josh Mojica, mga kahombre ko, ha. So, kaya alam niyo yon, from rags to riches talaga na story. Bentang-benta ho yan sa mga Pilipino. Hindi pwedeng hindi, mga kahombre ko. Kapag ka mahirap ka na yumaman ka, yan talaga yung solid na storya pang teleserye na Pilipino, mga kahombre ko, ha. Dahil dito, nagsimula na si Josh na gumawa ng mga motivational, real talk, at business advice videos sa kanyang mga platform, mga kahombre ko. Paano maging batang milyonaryo? Mayabang naman talaga ako. 4 tips to become a young millionaire. Paano pagsabayin ang eskwela at negosyo? My best sales tips to get millions of pesos. So, kumbaga, ginagaya niya ho, mga kahombre ko, yung sikat na motivational speaker na nakakulong na ho ngayon dahil sa pang-i-scam niya na si Andrew Tate, mga kahombre ko. He tried his best, pero wala talaga, mga kahombre ko. Parang, ewan ko, although ito ho yung rise niya, pero para hong fall na to para sa akin kasi paano nangyari to, mga kahombre ko? Anyway, kahit ako, napabilib niya ako, ha? I mean, wag tayong hugas kamay dito. Incredibly, mga kahombre ko, napabilib din ako ng batang ito. Antindi ho, antibay ho na naging marketing, no? Sa batang ito, talagang parang may nag-push sa kanya to become somebody. Incredible, mga kahombre ko. Crazy to. Tindi din, no? Kung sino man tao nasa likod ni Josh, talagang alam ko, ramdam naman na ang bigat ng inilabas mo dyan. Ngayon, kung si Josh lang talaga to, aba, hard work pays off. Totoo naman yan, mga kahombre ko, ha? At dito, mga kahombre ko, ang daming na-trigger ni Josh dahil parang tinamaan, no, sa salita niyang, huwag ka kasing tamad. Masipag kami. Hindi kami tamad. Hindi kami kagaya mo. Yun yung nagsiseparate sa ating dalawa. Kaya kung ikaw tamad ka, huwag mo akong kausapin. Don't even fucking dare to fucking talk to me, bro. Hindi tayo parehas. Nagpapakahirap kami dito. Okay? Ikaw, anong ginagawa mo sa buhay mo? Life is this. I want this. Di okay. Di wow. Makikita natin, mga kahombre ko, na talagang kakaiba ho ang mindset nito. Talagang ang mindset niya, mga kahombre ko, pangkakaibang tolongges din talaga, mga kahombre ko. Kasi makikita natin dito na pinapakita niya na bata pa lang siya, milyonaryo na siya, mga kahombre ko. So, kumbaga, wow, ang layo na naabot ko. So, dapat lang makinig ka sa mga sasabihin ko. Di ba? Matindi, mga kahombre ko. Nakahiga ka lang dyan. Load ka ng load sa TikTok. Gumagawa ka ng mga walang kwentang bagay. Ba't di mo galingan? Ba't di mo itodo? Isang beses ka lang bubuhay sa mundo to. Ba't di mo galingan para lang may mapatunayan ka sa mga magulang mo at hindi ka maging walang kwenta? So, iba, ganyan no siya mag-isip at yung kanyang sinabi na yan, mga kahombre ko, ay talagang naghayag at nagbigay ng napakatinding issues and argumento for a long time sa internet. Ibang level ang yabang nito. Madaming mayaman o yumaman pero hindi ganito. Ayun lang. Don't wait for a time to humble you. Masyado kang maangas, bata. Arrogante, di naman masarap yung kangkong chips. Wow. Ingat din sa sobrang kaseryosohan sa buhay. May kilala ako na kamilyon na sa sobrang gigil na mas yumaman pa, inatake sa puso at namatay ng maaga. Yang mga sinasabi mo dito sa video ay sobrang cliche na. Ang buhay ay hindi parang one size fits all. Sinuwerte ka lang talaga. Wow! Ewan ko lang, mga kahombre ko, kung ito ba inggit, no? Or ito normal lang ho na mga komento ng mga tao sa internet. Ngayon, hindi ka na nag-aral. No, hindi na. Hindi na. So, do you agree sa college, diploma or diskarte? Unang-una, wala akong masyadong bilib sa sistema ng pag-aaral dito sa Pilipinas. Kasi karamihan ng na-experience ko sa journey on how to have a successful life, wala ako halos nagamit masyado. Nagaling sa eskwela.
Ito seryoso to, real talk lang. Wala talaga ako halos nagamit. Ako'y parating talong-talo ni Ivana Alawi, ni Alex Gonzaga, at ni OG Diaz. Kasi apat ho kaming nagpo-promote ng Top Sen. At hanggang ngayon mga kahombre ko, talagang inaapak-apakan nila ako. Paano ko kaya ipopromote ang Top Sen? Naiiyak na ako! Paano ko ba makakalagkad ang mga mahal kong OFW na katulad kong meron ding experience on being an OFW na kapag ginamit nyo ang aking promo code for the first time na makagago, meron kang libreng $20. Kapag nasa Australia ka, meron kang 30 Australian dollars. Pag nasa UAE, 25 AED. Pag nasa UK, may libre ka na 10 pounds. Pag nasa Europe, meron kang libreng 10 euro, mga kahombre ko. At ito pa yung iba't ibang mga bansa kung saan gumagana ang Top Sen. Pero may bago ngayon, mga kahombre ko, from Bahrain. Sa unang gamit mo ng promo code ko, magkakaroon ka ng libreng 7 dinar, 7 BHD. Gamitin mo na ang promo code ko at i-Top Sen mo na. Pero ang gusto mong i-remit sa pamilya mo through bank o kahit saan GCash sa Pilipinas. Let's go. I love you, OFW. Dito, mga kahombre ko, kung ako lang, no, napapansin at napansin ko sa kanya na parang wow, nagkaka-fame na talaga ang pangalang Josh Mojica after niyan. Na-realize ng mga tao na possible palang yumaman sa ganyang edad. Meron namang iba na nagsasabing mayabang na ito porke sinuwerte, o meron din namang iba nagsasabi na meron lang kasing tao sa likod niyan nagpapalinis ng kanyang pera at nilagay kay Josh Mojica at sa negosyo ni Josh Mojica. Ngunit yan ho ay matitinding mga paratang at haka-haka lamang as of now dahil walang patunay ang mga tao, mga kahombre ko. Ngunit moving forward, mga kahombre ko, dito ko na-distinguish yung umpisang karir ni Josh Mojica na rags to riches first quarter. Yung second quarter ng kanyang karir, mga kahombre ko, about naman sa pagiging mayaman at pagiging milyonaryo na. Pangatlo, mga kahombre ko, dito na ho lumabas yung tunay na ugali ni Josh Mojica na purong angas, purong yabang lang. Kumbaga, I really hope, Josh, na sige, sabihin natin na iniidolo mo si Andrew Tate. Wag naman to the point na makukulong ka. Kasi baka naman sa sobrang idolo mo, samahan mo na sa kulungan o sa kangkungan. I mean, mamimili ka na lang ng isa sa dalawa, baby Josh. Talagang matindi ho ito, mga kahombre ko. Ito, rise niya pa rin to. Kasi tandaan nyo, mga kahombre ko, sikat na ho ang isang Josh Mojica, mga kahombre ko. Anyway, ipinagpatuloy pa rin ni Josh Mojica ang kanyang imahe sa SOCMED bilang isang batang negosyante. Hindi na siya masyadong active, no, sa pagiging social media influencer niya, pero pinagpapatuloy niya, mga kahombre ko, yung image niya as batang negosyante. At noong 2025 lang, inanunsyo ni Josh Mojica ang kanyang software development company na Sosya, mga kahombre ko. Kumbaga, pinapatunayan niya ngayon at pinapakita niya ngayon na hindi mahalaga ang social media sa kanya. Sakto na lang, mga kahombre ko, kasi hindi siya talaga naging active after this. And then ngayon, mga kahombre ko, talagang pinakita niya sa lahat. Hindi ko naman kailangan ng SOCMED. In fact, papakitaan ko kayo na kahit hindi na ako influencer, hindi ako talaga tunay, full-time influencer, ito ako at nakapagtayo ng sarili ko na kumpanya na kung tawagin ay Sosya, mga kahombre ko. Marami ang nagtaka dahil hindi naman nakatapos ng anumang related course si Josh Mojica para sa proyektong ito, mga kahombre ko, no? Can't do software if you know nothing about software. Ayun lang. Sa tingin ko naman, mga kahombre ko, dito napapasok yung mga taong naniniwala sa kanya. Hindi naman imposible na porket wala kang pinag-aralan, wala kang idea sa mga ganito, ganyan, wala ka ng chance. Kasi dahil yun nga dahil sikat yung pangalan Josh Mojica, magaling naman siya magsalita, magaling din siya mambola for sure. Kaya malamang meron nag-finance sa idea niya. Kaya niya nagawa ito. Ibig sabihin, mga kahombre ko, talagang brilliant at magaling magsalita ang isang Josh Mojica. So, mahirap namang i-judge, no, na kumbaga, porket hindi mo alam, hindi mo na pwedeng pasukin yung negosyo. Yun nga lang, kapag hindi mo alam yung negosyo, mas mataas yung chance mo na
mafe-fail yung negosyo mo. So, kumbaga, di hamak na mas okay na talagang pinag-aralan at tinapos mo yung negosyong papasukin mo. Pero, dahil nga si Josh ay sikat, marahil meron siyang iba't ibang mga business partners na yun sila mismo ang batikan pagdating sa argumento sa negosyo na pinasok nila. Si Josh siguro yung magmimistulang marketing nila. So, I don't know. O maaring naglabas din si Josh ng pera dito. So, alam niyo yan mga kahombre ko. So, may ganun din naman sa negosyo. So, let's give him that at least. Diba? Custom made for you. Not templated, not just basic. So, sabi ni Josh Mojica, hindi daw templated yung website. Tingnan natin. So, ito yung website nila, socia.ph. Tingnan natin yung code. So, inspect natin. Check natin yung main JavaScript file nila. So, zoom in ko lang para mas makita nyo. So, dito pa lang, kita na this is from a template, no? So, the multi-purpose HTML5 template. Gusto natin yung URL na to. So, ito yung main template. And then, siguro, kumuha lang sila ng mga elements dito for their website. So, marami siyang options. For example, ito, cryptocurrency. Tingnan nyo. Compare natin side by side sa website nila. So, billion-dollar brands don't run on cheap software. Best place to buy is still cryptocurrency. And, ayun no, marami pang pwedeng ma-improve sa website na to. Yun lang. Bobo! Parang inutulang si Josh ng mga devs niya para pagkakitaan kasi wala siyang alam sa technology. Devs ba yon or pinagperahan na lang si Kangkong kasi walang diploma nauto? Okay naman sana, may mga gumagamit din naman talaga ng templates. The problem is the false claim nila. Diba? Ayun. So, medyo tolongges nga si Josh Mojica. So, wala siyang alam, mga kahombre ko, sa mga kaganapan na ito. Pinapalabas dito ng mga tao na marami siyang pera. So, labas lang siya ng labas at tinolongges siya ng kanyang mga partners. Kawawa naman din si Josh, mga kahombre ko. At least naman, hindi siya yung pinakatolongges kasi para sa akin, ang pinakatolongges sa lahat ay si Franklin Miano. Yan naman talaga, no? Para sa akin. Dahil sa mga pinaggagawa niyang ito, hindi na naiwasan ng mga taong mag-isip na baka isang malaking money laundering front lang ang kanya mga negosyo ng sikat na politiko, mga kahombre ko. So, wow. Incredible ho itong mga claims na to. So, kumbaga, I don't know. Para sa akin, isang malaking kalokohan to. Pero sige, let's move forward kasi nasa peak pa rin tayo ng career ni Josh dito, mga kahombre ko. I have an MBA, but I don't need it to say that his business doesn't add up his lifestyle. According to him, he has over 100 employees, and if you look at the public video speaks of his factory, you can see it's not super efficient from a production standpoint. So even though he sells his Kangkong chips at somewhat high price, it looks like he has a big OPEX, operating expenses. I would estimate over 2 million OPEX. Half of that is just labor. Assuming everyone's on minimum wage, to net $1 million per month, he needs to sell thousands per day. With his hype and social media presence, that's achievable in the short term. Yan, matalino yan. Short term. Bakit kamo, mga kahombre ko? Hindi kasi habang buhay sikat ka. Matalino tong nagsalita na to. But how many repeat customers will he have to make it sustainable? Yun lang, di ba? That's the tricky part. I tried the product myself and so did my friends and family. I did a non-formalized survey, just asking around, and none of the people I asked who bought or tried Josh Mojica's Kangkong's chip are willing to buy them again. I only asked around 10 people, so it's a very small sample size. But my sample size includes people who have the purchasing power and wouldn't mind paying for a product that tastes good. Even if you include this tech company, Socia, I have more to say about that since I have a strong background in the industry. If I had to guess, he's probably just a yes man for Ping Lacson. So, ihahain ko lang ito sa inyo, pero bahala na kayong mag-judge at mag-isip. Pero, I don't know, mga kaombre ko. Kung ako,
Basa-basa lang ako. I am really assuming that he somehow benefited from money laundering, but I also try to look at it without malice. Pero ang hirap because he's the only business proprietor who gained exponentially considering that his line of business is not something that gains large margins of profit. Yan mga kahombre ko, no? So dito, kumbaga pinapabulaanan ho ng mga tao, ng mga netizens kung saan platform ang kanyang pilit na pinapakita sa mga taong siya daw ay milyonaryo. Huwag nyo kakalimutan mga kahombre ko, milyonaryo siya nung panahon na to. Ngunit sa panahon natin ngayon, he calls himself The youngest billionaire. itinanggi naman ito ni Josh Mojica. Naghanap ako ng nagma-money laundering. Wala akong makita eh. Hindi ko alam eh. Kwentuhan niyo ako sa personal. Kung may kilala kayo, ako wala eh. Hindi ko alam paano ba gumagana yan eh. Alam ko lang na may ganun nga sa mga storya, whatever, pag sinearch mo sa internet. Pero yung personal na kwento, hindi ko pa siya naranasan. Hindi ko siya gustong maranasan because it's bad and it's wrong. O di magpapaniwala ba kayo sa gago? Ano ba napatunayan sa Pilipinas? Wala! At ito na ho mga kahombre ko yung matindi at napakasaklap na downfall ni Josh Mojica. Magsimula tayo sa start. Nag-start siya from rags to riches. Kaso, after ng rags to riches, what is next? Hindi niya rin alam, mga kahombre ko. Kaya, gumawa na lang siya ng ibang klaseng movement kung saan pinalabas niya na ang karakter niya ay alam ang lahat ng bagay. At lalong-lalo na nakabihis lagi siya ng akala mo ay siya'y mag-i-speech sa World Trade Center, mga kahombre ko. So, kumbaga, parang, wow, tindi talaga ng tao na ito. Unggoy! Ganun yung mindset at ganun yung content na iniisip niya na pasok at swak sa kanyang gustong i-portray sa mga tao, mga kahombre ko. Ngunit, sa video na to, makikita ho natin na wasak at lumabas ang tunay, mga kahombre ko, na pag-iisip ni Josh Mojica na ganun lang pala siyang kababaw. Ginawa na reaction video ni Josh Mojica ang isang video ni MG tungkol kay Tribe. Makagago! Here's what a 22-year-old CEO has to say. Alam niya, it's a very, very famous parang title, di ba? Alam nyo na yan. Kung saan, tinanong niya si MG kung ano daw ang ibig sabihin ng stakeholder. May gusto muna ako itanong sa'yo, makagago. Alam mo ba ang ibig sabihin ng stakeholder? Ha? Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng stakeholder? Sabi mo doon, binasa mo yung stakeholder na message ng tier 1, tapos tinawanan mo. Sabi mo, wala pa doon yung mga creator, hindi pa nila dinadamay ang creator pag sinabi nilang stakeholder. Alam mo ba yung ibig sabihin ng stakeholder? Yes or no? Hindi. Okay? I-search mo na lang. Ang stakeholder is any person, group, or organization that has to do with the business. Kaso, mga kahombre ko, sabi niya alam niya ibig sabihin ng stakeholder. Salamat Google. Tignan niyo mga kahombre ko, nakasulat to mismo sa Google. I-search mo na lang. Ang stakeholder is any person, group, or organization that has to do with the business. Imagine niyo mga kahombre ko, matindi daw siya negosyante pero Google. Sa Google niya talaga inalam kung anong ibig sabihin ng stakeholder. Pasensya ka na Josh kasi tunay ako negosyante at hindi Google kundi sa experience ko nalaman kung ano ibig sabihin ng stakeholder. At kahit kailan sa mga negosyo ko, hindi ko kinailangan yan because I'm good on my own. I'm good with my family. Okay na kami. Kami lang ang nagmamay-ari ng aming negosyo. Easy, di ba? Business 101 muna tayo. Ano ang ginagawa ng isang negosyo? Ang negosyo, unang-una, para maging negosyo yan, kailangan yan kumita. Okay? Pangalawa, para maging negosyo yan, kailangan yan makapagpasok ng benta. Okay? Kailangan makabenta ng isang negosyo. Pangalawa, kailangan yan kumita. Pag kumita ka na, pag nakapagpasok ka na ng benta tapos kumita ka na, negosyo ka na. You are a business. Because technically, nagkaroon na ng transfer of money. Whether it may be product, whether it may be service. And that's business. Okay? So, alam niyo na ang business. Makikita natin na napakababaw din ho mga kahombre ko na naging paliwanag niya kung paano daw magpatakbo ng negosyo. To tell you the truth mga kahombre ko, kahit sino hong negosyante, kahit yung nagkakwek-kwek, nagpipishball, na kumikita ng maybe 1,000 to 800 pesos good per day mga kahombre ko. Diyos ko Lord mga kahombre ko, alam din ho nila yan. Normal lang ho yun mga kahombre ko. Hindi ko ba alam dito
dito kay Josh Mojica. Kung ba't niya ba pinaikot-ikot at pinahirapan ang sarili niya magpaliwanag. Sa ending naman, ito lang din naman ang ilalabas ni MG. Ngunit, eto na nga ba ang sinasabi ko sa'yo, Josh? Gusto mo ba talaga makipaglaro sa akin? Sige na nga, parang gusto mo eh. Bibigyan kita ng konting hint ng kung anong laro ang gusto ko sa'yo, Josh. Naku! Ikaw yan, di ba, Josh? Kinakabahan yan. Alam mo, Josh, kilala ko kung sino yung babae na yan. Yan ay si Yumi Garcia. Yeah. Play nga natin. Anong ginagawa niyo sa Thailand, ha? Hindi ba, mga kahombre ko? Anyway, hanggang ngayon, ako ho'y naghihintay sa sagot ni Josh Mojica. Pero sa ngayon, mga kahombre ko, ito lang ho ang naging sagot ni Josh Mojica sa naging content natin, mga kahombre ko. Mas religious daw, mas kupal. Pero sabi ng Bible, hindi sapat ang panlabas na pagiging religious. Makikilala nyo sila sa kanilang mga bunga, Mateo 7:16. Wow, naging relihiyoso, mga kahombre ko, nung binanata na at sinagot na siya ni MG. Kaya huwag mong husgahan ng tao sa label lang, ba? Hindi ba ikaw yun? Ito buhay ka eh. Ano magagawa nyo, ha? Walang kwenta. Tingnan mo ang bunga ng buhay niya. Kung may pagmamahal, kabutihan. Ba't nakahiga ka lang dyan? Load ka ng load sa TikTok. Gumagawa ka ng mga walang kwentang bagay. Ba't di mo galingan? Ba't di mo itodo? Isang beses ka lang bubuo isang buto. Ba't di mo galingan para lang may mapatunayan ka sa mga magulang mo at hindi ka maging walang kwenta? Pagpapakumbaba. Masipag kami. Di kami tamad. Di kami kagaya mo. Yun yung nagsiseparate sa ating dalawa. Kaya kung ikaw tamad ka, huwag mo akong kausapin. Don't even fucking dare to fucking talk to me, bro. Di tayo parehas. Nagpapakahirap kami dito. Okay? Ikaw, anong ginagawa mo sa buhay mo? Life is this. I want this. At paggalang sa kapwa. Na kay Josh ho lahat yan, mga kahombre ko. Hanap buhay niya yan eh. Dahil ang tunay na pananampalataya nakikita rin sa gawa. So lumabas ho dito na hindi na here's what a 22-year-old CEO has to say. Here's what a 22-year-old pastor has to say. Sayang na ho ang downfall ni paring Josh Mojica, mga kahobre ko. Sa tingin ko, mahirapan siyang bumangon ulit hanggat hindi niya nasasagot si MG. One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!